Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta, dami-dami, libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXC before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? Wala po. So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the Support Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Same, pero iba. Wag mo sabihin radyo, sabihin mo energy! Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig dito sa Lihim ng Liham at sa buong Energy FM. By the way, my name is Tasha. 28 years old at in a relationship po ngayon. DJ Lindsay, baliktad kami ng boyfriend ko. Siya yung mahiling magpo-post ng mga pictures naming dalawa online. Siya kahit saan kami mag-date, pinopost. Kung ano yung pagkain namin, pinopost. Nagvi-video pa yan habang kumakain kami tapos ipopost niya. Pag huwi ko, makikita ko na lang yung mga pictures, tapos makikita ko yung mga comments ng mga tao na kesyo, happy couples, enjoy your date, couple goals, or sana all. Ang hindi alam ng lahat, hindi naman talaga kami masaya ng boyfriend ko. Ang totoo niyan, DJ Lindsay, madalas kaming mag-away. Bago kami mag-date, grabe ang away naming dalawa kasi gusto niya sa medyo pasosyal na kainan. Siyempre, para meron siyang maipost online. Ilang beses ko na rin nahuli na may ibang kinakausap ang boyfriend ko. Pero ang mga napopost, ako lang daw, sapat na. Alam mo yung mga caption na parang faithful siya at loyal siya sa akin. Pero alam ko naman na meron siyang ibang mga kachat. Pinagsabihan ko na siya tungkol dyan, DJ Lindsay. Sabi niya sa akin, sa mga pictures na nga lang daw kami masaya, ayaw ko pa raw ba? Sabi ko,
hindi na ba pwedeng totohanin natin yung pagiging masaya natin? Kasi hindi ko naiintindihan kung bakit mas gusto mo na sa pictures lang tayo masaya. Lagi na lang po akong naiiyak kapag naririnig ko na ganun yung sagot niya sa akin. Na kesyo, sa videos at saka sa pictures na nga lang daw kami mukhang perfect. Bakit kaya mas gusto ng mga tao, DJ Lindsay, na makita ng iba na masaya sila? Kahit alam naman nila sa relasyon nila na hindi sila totoong masaya. Kaya lahat ng mga nakakakita, lahat ng mga nagsasabing, ang perfect nyo. Couple goals. Ang lagi ko lang sinasagot, okay lang. Lahat ng mga nakikita ko mga pictures online, yung mga mag-boyfriend at girlfriend na masasaya, tuloy hindi na ako naniniwala talaga na totoo yung mga pinapakita nila. Kasi alam ko na yung mismong boyfriend ko, nakikipagsabayan lang para lang masabi na perfect ang buhay namin. Pero ang totoo, di naman talaga masaya. Ano po bang dapat kong gawin, DJ Lindsay? Please help me out. Muli, ako si Tasha. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Ikaw pa rin po ay nakikinig sa istasyon na same, pero iba! Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo Tasha. Ang ganda ng pangalan na Tasha, in fairness. Nagagandahan ako sa ganyang pangalan. Anyways, may mga tao nga talaga nowadays na wala lang magawa kundi mag-post online, no? Gusto nila na yung tingin sa kanila ng mga tao perfect, well-off, okay in life, ganyan. Ay nako, ba't ba kasi kayo ganyan? Pero ang katotohanan ng buhay, hindi naman talaga masaya. 'Di ba? Parang nag-create lang sila ng perfect na picture para ipakita sa mga tao. But deep inside, kung ano ba yung totoong nangyayari in real life, kabaliktaran ng pinopost nila online, 'di ba? Merong iba diyan, 'di ba? Ang gara-gara tingnan, 'di ba? Alam mo yun, tipong parang, social naman ito, pero 'di ba, kapag tinanong mo, kano utang mo? Diba? Tapos kapag mini-message mo, hindi nagbabayad, yung mga ganyan. Ang hirap singilin, pero makikita mo laging ang gara-gara ng mga gamit online, diba? Samantalang yung iutangan, alam mo yon, siya na yung pinagkakasya niya yung pera niya, diba? Para makatawid sa susunod na buwan, kasi nga pinautang sa'yo. Wow! Tapos hindi ka naman mahagilap kapag magsisingilan na. Dati akala ko nakakahiya mangutang. Pero na-realize ko, nakakahiya din pala maningil. Nowadays, diba? Anyways, pero yun nga, ang problema ni Tasha is yung boyfriend niya, gusto lang laging may maipost, diba, na masaya silang dalawa, pero ang totoo, hindi naman talaga sila masaya. Tapos kapag sinasabihan niya raw yung boyfriend niya, ang sagot lang sa kanya ng boyfriend niya is, ayaw mo ba nun, kahit sa pictures and videos, doon na lang tayo masaya? My gosh, ha? Ano masasabi mo? Para kayong nagke-create ng fake. Yeah, that's the word.
fake na mundo to show everyone. Diba? Fake na impression of you guys to show everyone, no? Sa paligid ninyo. Anong masasabi mo? Punta ka na sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Hanapin mo yung live doon because we are so live on Facebook. Tapos doon mo i-comment lahat ng masasabi mo or nararamdaman mo about the problem. Problem po ni Tasha dito po sa Lihim ng Liham. Sabi dito ni Lynn Lee, alam mo, ewan ko sa'yo, sender. Base sa kwento mo, nagtitiis ka pa, 'di ba? Now pa lang ganyan na yung iniisip mo. Paano na lang pag nagpakasal na kayo? Baka everyday may rambulan kayo sa bahay nyo kasi hindi kayo magkasundo at hindi naman talaga kayo masaya. Sabi naman ni Cecilia, ikaw, gusto mo na lang ba na sa picture ka lang masaya? Alam mo naman na siguro yung dapat mong gawin. Gusto mo lang may magsabi sa'yo, 'di ba? Kung di ka na masaya sa lalaking yan, maghiwalay na lang kayong dalawa. Sabi naman ni Maricel, see, yan ang sinasabi ko. Hindi lahat ng pinopost totoong masaya. Kalimitan sa mahilig mag-post or those insecure ones, insecure si jowa mo. Ang gusto niya, kainggitan siya ng mga tao. Oh! Wow! Sabi naman ni Marie Donna, di lahat ng nasa post ay masaya at di porket hindi nagpo-post ay malungkot na. Diba? Pero meron po talagang mga totoong masaya sa post at sa totoong buhay. Doon ka na lang sa may peace of mind ka. Diba? So perfect. Sabi naman ni Angie, nako, look beyond sa mga happy post. In reality, hindi ganyan lang ang buhay. Huwag masyadong magpapaniwala sa mga nakikita online. Kapag may mga influencers na happy post, pero ang totoo pala naghihirap naman sila at malungkot sila sa life. Nako, ini-scroll ko na lang talaga. Hindi na ako na tumatambay sa page nila. Aww! Anong klaseng reaction yun, Lindsay? Aww! Parang baka lang na naipit. Nakakaloka ka. Halika na, basahin natin yung comment mo at magsabi ka ng kung anong nararamdaman mo. May kilala ka bang ganyan? Yung tipong dyan lang masaya, 'di ba? Dyan lang okay sa, alam mo yun, online, sa mga pinopost-post pero hindi naman talaga masaya. Sabi ni Choyams, ate, sabi ni Pa Jackson, may parada sa mga tanga na nasa unahan ka, gusto mo. 'Di ba? Bumitaw ka na dyan, te. Hindi naman kayo masaya eh. Sabi naman ni Merlina, isa lang yan. Kung hindi ka masaya, edi makipaghiwalay ka na lang hanggang maaga pa kaysa magsisi ka pa sa bandang huli. God bless you. Wow! Sabi ni Manina Kamura, picturean mo na lang yung breakup nyo para fair naman sa'yo. Grabe ka naman doon. Oh, sabi dito, hello kay Sucardi Mina, DJ Lindsay, hi! Sabi naman ni Di pala. Sabi ni Arch, there is nothing embarrassing about being real. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Kahit nga yung mga may pera, may problema din. You need to get real with your man and tell him to be practical and genuine. And dagdagan ko lang, Arch, authentic. Diba? Ay, nako. Alam mo, mahirap maging fake ha sa mundo kasi kailangan mong i-sustain yung fakeness. Ang hirap i-sustain ng pagiging peke. Diba? Halimbawa, plastic ka sa mga tao. Kasi that's, short of being plastic na din sa mga tao kasi nagpo-post ka lang for the sake of being appreciated and para i-like and i-heart and reacta ng mga tao. Diba? For the validation ang koya mo. Diba? Well, may mga ganyan talagang tao. Pero magpapatuloy lang kasi yung ganyan kung pinapabayaan mo lang siya. Kung wala kang ginagawa, kung sa tingin mo parang okay lang sa kanya. Kasi nga, ikaw, tinotolerate mo lang, be. So once and for all, lagyan mo ng period yan. Sabihin mo, alam mo, pag di ka tumigil dyan, maghiwalay tayo. Kasi hindi naman talaga tayo masaya eh. Ba't hindi natin ayusin talaga kung anong meron tayo? Kasi hindi importante yung nakikita ng iba sa Facebook. Hindi importante yung nakikita ng iba online. Oh, sana kung gusto mo ng masaya online, kumuha ka ng online girlfriend. Diba? Hindi yung in reality malungkot naman tayo kasi tao tayo eh. May issues nga tayo na hindi natin maayos eh. Tapos ang ipopost mo lang yung mga masasayang photos natin. Oh, ano na yung pagiging totoo mo sa sarili mo? Wala ka bang pagiging real? 'Di ba? Deep inside you. Mahirap. Kasi alam mo kapag halimbawa ngayon pa lang tinolerate mo yan yung bagay, yan yung problema na kakailanganin mong itolerate habang kayong dalawa ay together. 'Di ba? Yung mga ganyang bagay. Wow!
Sabi nga nila, yung mga red flags na iniiwasan mo, ina-avoid mo, at parang pinagkikibit-balikat mo sa umpisa pa lang ng relasyon ninyo are also the same red flags. Or red flags. Anong red flags? Red flags. Na pasasakitin yung ulo mo hanggang together kayo ng jowa mo. Promise. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang, put a stop to it. 'Di ba? Sabi ni Alan Ignacio, low-key is the key. Totoo! Alam mo, ang sarap kaya ng low-key ka lang. Wala kang kailangan patunayan sa ibang tao. Wow! 'Di ba? Well, wag din naman natin masyadong, di naman ibig sabihin na ma-post ka, alam mo yun, nagbo-boast ka lang or showy ka. Kung yun talaga yung trip mo Pero what I'm saying is that you have to be real. 'Di ba? Kailangan mo maging totoo sa sarili mo. Kung masaya ka, di i-post mo na masaya ka. 'Di ba? Hindi yung nagpo-post ka ng masaya ka, pero hindi naman, 'di ba, troubled naman yung relationship ninyong dalawa. Hindi yung sinasabi mo na ikaw lang sapat na, pero may iba ka namang ka-chat. Diba? Pagigil kayo Sabi ni Wapo ako, sobrang legacy girl. Look at the positive side. The fact that you are dining out together is a reason for joy. Get on with it. Refuse sa nega outlook. Be positive for a change. Don't push emphasis on the anger between the two of you. Live the positive life. Siguro ibig sabihin ko. Sabi naman ni RJ, ano ka? Trophy jowa? Ay, ang taray, trophy jowa. Oo. Hi, Lindsay, watching from Cebu. Hello po sa inyo dyan, Manifreda Sarmiento. In short, naglolokohan na lang kayo, sabi ni RJ Kim. Diba? Kapag hindi talaga kayo totoo sa sarili ninyong dalawa, diba? Wow! Sa mga ganap ninyong dalawa, it's, short of saying, naglolokohan lang tayong dalawa. Diba, lalo na kung pinipilit ninyo kumain sa mga mamahaling restaurant, pero pagdating ninyo sa bahay, ngangi. Diba? I mean, walang problema kung gusto ninyong i-treat ninyo yung sarili ninyo, pero wag mong yakapin yung bagay na hindi mo kaya. Diba? Tapos, pag uwi ninyo sa bahay, ngangi kayong dalawa. Oo, nganga. Diba? Hirap yan. Oo. Yung saktuhan lang. Kung mayroong extra, di go. Pero kung wala, 'di ba, kailangan mo nakakain ka nga ng isang beses sa mamahaling restaurant, tapos the following days 'di ba? Manghihingi ka naman, mambuburaot ka naman sa mga katrabaho mo. Sakit mo sa bangs. 'Di ba? Wag ganon. Hindi natin gusto yung mga ganyan. So, again, kausapin mo yung jowa mo, and I'm sure matanda ka na, 28 years old, alam mo na ang tama sa mali, no? Mag-decide ka na habang hindi pa kayo ganon katagal. Habang pwede mo pang, pwede ka pang mag-shift ng decisions mo. Habang pwede ka pang magpalit ng jowa at maghanap ng iba doon sa taong, diba? And find someone or be found nung lalaking kaya kang panindigan at pasayahin ng genuinely and authentically masaya. Diba? Hindi yung sa mga post-post lang. Okay. And 9:26 na po nang nagmamagandang umaga. Once again, ako po si Lindsay. Mwah! Keeping you company all the way till 11 in the morning. Tangga, Sergio Mendez with the song, What Do We Mean to Each Other? Dito lang yan sa Energy FM, and this is still Lihim ng Liham. Tutok lang, mahal ko. Once again, oras natin, 9:26. Rather know if